So mga ka-trip, nandito tayo ngayon sa BCV Farm. So ito yung isa sa mga attraction nila na pwede nyong pasyalan dito. So pwede kayong mag-ikot-ikot kapag ka season ng mga grapes. Pwede rin kayo mamitas tapos babayaran nyo na lang siya per kilo. So yun, pwede kayong mamasyal dyan kasama yung mga mag-guide sa inyo para makapasyal kayo dito sa kanila. Mga ka-trip, para sa akin ito yung pinaka best spot dito sa BCV Farm. Itong cliff room nila or yung tipi room nila na nasa gilid talaga ng bangin. Tapos overlooking siya dito sa bundok tsaka sa may river. One way mirror yung balcony nila, so overlooking yung tanawin. So makikita mo yan buong maghapon. So pag sunrise, napakaganda, kitang kita mo yung araw. So ito yung mga advice ko sa inyo kapag pupunta kayo dito. Itong cliff room nila dito sa may likod ng kanilang restaurant. So the best yan mga ka-trip. Ito naman yung kanilang restaurant overlooking sa bundok. Napakasarap at sobrang affordable ng pagkain. May free breakfast na, only coffee at only rice pa. So punta tayo dun sa may ngayon, sa may river nila, and mag-swimming tayo. So dito meron na rin silang washroom, tapos meron silang parang cottage dyan, so pwede kayo tumambay. Tsaka maganda yung ginawa nila, parang nilagyan nila ng circle na area eh. So parang may swimming pool, so hindi malakas yung current, makakaligo ka talaga. And then nakaka-relax kasi napakalaki niya eh. Paligid talaga siya ng bundok, tapos yan ng river. So nagpo-produce daw sila dito ng mga chicken egg, yung pinapapisa para maging mga 45 days. So dito kinukuha yung mga itlog. Yun yung pinaka main product ng farm na to. Pwede mag-fishing, tapos pwede din yung mag-pick ka ng mga papaya. So yun, babayaran mo siya. So ito yung washroom nila dito mga ka-trip. Kung pupunta kayo dito sa may bandang river. Tapos yan yung may bubong. Pwede din sa ilong dyan. So napakaganda, di ba? Nasa magandang hotel ka, tapos sa nature ka din. Parang 2-in-1. So ito yung pwede nating pagliguan. Yung sinasabi ko sa inyo na parang swimming pool. And then kung gusto mo pa siguro na mas maluwag dun sa may kabila, yan. Yeah, pwede. So makikita mo malalim din siya eh, oh. Malinaw yung tubig. Tapos yan, dito pwede ka tumambay dito sa may cottage nila na to. Diba? So relaxing. So tara na mga ka-trip, swimming na tayo. Solong-solo natin yung area, kaya sigurado may enjoy natin mag-swimming. Linaw ng tubig. Sarap. Sarap maligo. Sobrang linaw ng tubig. Gusto nyo ba makita kung gaano kalinaw? Tara, sisid tayo. Ayan mga ka-trip, sisisid tayo para makita nyo kung gaano kalinaw yung tubig. So dito mga ka-trip, sa part na to, malalim na yung tubig, lagpas tao na siya, and mas malaki yung area. So ingat lang kayo kung di kayo marunong lumangoy kasi malalim na siya agad. Ang sarap. Hindi mo to mapapagpalit sa mga swimming pool eh. Tapos yung paligid mo pa bundok, kaya sobrang sarap dito, sulit pag dito kayo magbabakasyon. And may data naman. May mga area lang na dead spot or mahina yung signal. Sarap dito, tsaka mababait yung mga yung mga staff nila dito. Very friendly tsaka helpful. So dahil mong pwedeng gawin,
magmuni-muni, umikot ka dun sa farm, sa mga taniman ng grapes. So mga katrip, kakatapos lang natin mag-swimming dun sa kanilang ilog. So napakasarap and nakaka-relax. And then isa pang activity na pwede nyong gawin dito, lalo na kapag panahon ng grapes, is mag-grapes picking. So babayaran mo siya kung ilan yung makukuha mo, kikiluhin nila din. So sa ngayon, hindi daw maganda sa mga grapes kapag masyado yung tubig. Depende daw yan sa mga nag-aalaga ng grapes kung kailan nila yun gusto mamunga. So depende kung anong season. So nasa paraan, nasa process nila kung kailan nila gusto pagbungahin. And ngayon daw tag-ulan, hindi maganda hindi daw gusto ng grapes kapag masyado marami yung tubig, kaya hindi nila ngayon pinagbunga. So maganda makabalik tayo dito and ma-experience natin yung grapes picking. And then meron din sila, marami pa silang taniman. May nakita ako dun mga papaya, mga bayabas, ang dami, tapos kalamansi. So napakalaki ng area na to. Talagang connected ka with nature kahit na check-in ka sa kanilang magagandang rooms, ganda ng view. Sobrang sulit talaga kapag nag-stay ka dito. So yun lang yung daan lang. Pag mga sitio kasi, mga dulo na yan ng mga lugar. So ito is located at Sitio Alpoy sa may Iba, Zambales. So dulo na siya, mga part na siya ng bundok. So expected mo na yung daan doon sa area na yun is hindi pa ganun kaganda. So talagang lubak-lubak pa siya. And sa dulo na, siguro from highway, mga 15 to 20 minutes siguro ang travel papasok dito sa may CVC farm. And napapaligiran din siya ng ibang farm. So doon sa may bungad, sa main gate, kahapon pagdating namin may naamoy kaming amoy pupo ng baboy, pero hindi naman siya, ngayon wala. Minsan lang talaga kapag siguro malakas yung hangin. Pero sa buong stay namin dito, bihira namin siya maamoy. And yun lang, meron silang poultry dito, yung mga manok. So yung malangaw lang talaga siya, kaya kailangan secure mo lang yung food mo. Pero the rest, sobrang ganda nung kanilang service, sobrang maasikaso. Very helpful sila at saka mababait talaga. Tara, trip tayo.